Nag-aalala ka ba at nababalisa sa kung ano ang mangyayari bukas? Kailangan mo ba ng tulong at patnubay para hindi na masyadong mag-alala? Nasanay ka na bang mag-alala na lahat ng nasa paligid mo ay nakakatakot sa iyo? Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot at pagkabalisa. Hindi siya natutuwa na makita kang nag-aalala at pagod araw-araw. Panoorin ang video na ito para malaman kung bakit hindi ka dapat mag-alala. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification upang makatanggap ng higit pang mga inspiradong video at makakuha ng mga update sa tuwing mag-upload kami ng bagong video. Pagpalain ka ng Diyos. Bawat araw ay may isang natatanging issue na dapat alalahanin. Minsan, may mga dahilan tayo upang bigyang katwiran kung bakit dapat tayong mag-alala tungkol sa mga ito. Ngunit ang "huwag kang mag-alala" ay isa sa pinakamatibay na puntong binigyang diin ni Jesus sa kanyang unang mahabang sermon sa bundok. Para sa iyo din ang mensaheng iyon. Kaya, kung nag-aalala ka pa rin tungkol sa isang issue o sa isa pa, patuloy na panoorin ang video na ito habang tinutulungan ka naming mag-navigate sa stress patungo sa isang buhay ng kaligayahan at kagalakan. Magsimula tayo sa pagbabahagi kung bakit hindi ka dapat mag-alala. Numero 1, walang pagbabago ang pag-aalala. Ang iyong mga alalahanin ay hindi maaaring at hindi magbabago ng anuman. Wala itong magagawa para baguhin ang iyong sitwasyon. Hindi mababayaran ng pag-aalala ang mga bayarin na iyon at hindi rin nito maibabalik ang iyong nawalang trabaho. Mapapadepress ka lang nito at mas magpapalala sa sitwasyon mo. Magkakaroon ng mga hamon at mga pangyayari na magpapabagsak sa iyo, yumanig sa iyo, at kahit nasubukang gawin kang pakiramdam na walang magawa. Ngunit ang iyong pag-aalala, luha, at kalungkutan ay walang magbabago. Ang pag-aalala ay hindi maaaring pigilan kung ano ang mangyayari o baguhin ang nangyari. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 6:27, sino sa inyo ang makapagdaragdag ng 1 oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya mo ba yan? Maaari mo bang magdagdag ng kahit 1 oras sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito? Ang sagot, syempre, ay hindi. Ang pag-aalala ay maaaring paikliin ang iyong buhay dahil ito ay predisposes sa iyo sa ilang mga karamdaman, ngunit hindi mo maaaring magdagdag ng 1 oras sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay hindi nagpapahaba ng iyong buhay. Taliwas sa makamundong pag-isip, hindi lahat ay maaayos sa pamamagitan ng masusing paghahanap sa Google, tamang abogado, o tamang doktor. Wala kang ganap na pananagutan sa pagtulong sa iyong sarili o paghahanap ng tamang makamundong tulong. Maaari kang mahuli sa payo sa tulong sa sarili sa isang hindi malusog na antas ng espiritual. Sinasabi sa iyo ni Jesus na ang pag-aalala ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa halip na tulungan ang iyong sarili, sinasabi ng Biblia, ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang pag-aalala at pag-uunawa nito ng mag-isa ay hindi nagpapahaba sa iyong buhay. Bagamat totoo na kung minsan ay nais ng Diyos na saliksikin mo ang mga bagay-bagay, siya ang pinagmumulan ng tunay na karunungan at paghahayag at nais mong pumunta ka at umasa sa Kanya. Unawain na ang iyong buhay ay nasa kamay ng Diyos. Siya ang nagtatakda ng araw kung kailan ka isinilang at ang araw na ikaw ay mamamatay. Ang ilan sa atin ay nabubuhay ng mahabang buhay, habang ang iba ay hindi. Kaya't ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala kang kontrol sa anumang pagbabago. Ang buhay ay higit pa sa iyong kinakain at isinusuot. Nais ni Jesus na tumutok ka sa walang hanggang mahahalagang bagay. Ayaw niyang mag-aksaya ka ng lakas sa paghabol sa mga bagay na alam ng Diyos na kailangan mo at ipinangako na niyang ibibigay. Maaari mong isipin ang mga bagay na ito at magplano para sa mga ito, ngunit hindi natin kailangang mag-alala. May malaking karunungan sa pagtitiwala sa Diyos sa haba ng iyong mga araw. Isinulat ni David sa awit 30, ipakita mo sa akin, O Panginoon, ang katapusan ng aking buhay at ang bilang ng aking mga araw.
Muli, sa awit 139, ang lahat ng mga araw na itinakda para sa akin ay isinulat sa iyong aklat bago naganap ang isa sa kanila. Ang Diyos ay soberano. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng Diyos, at hindi ka makakapagdagdag ng kahit isang oras sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay hindi kailangan para sa iyo bilang isang Kristiyano dahil ang pag-aalala ay hindi nagbabago ng isang bagay. Kapag nag-aalala ka tungkol sa isang problema, hindi ito magdadala sa iyo ng isang pulgada na mas malapit sa solusyon. Ito ay tulad ng pag-upo sa isang tumba-tumba, maraming aktibidad, enerhiya, at paggalaw, ngunit walang pag-unlad. Walang binabago ang pag-aalala maliban sa iyo, ginagawa kang miserable. Bilang 2, ang pag-aalala ay nagpapalaki sa problema. Ang pag-aalala ay nagpapalaki sa iyong mga problema at nagmumukhang mas malaki kaysa sa kanila. Ang mga problema ay mga problema. Ang iyong kalikasan bilang isang tao ay subukan at lutasin ang mga problema. Laging may mga problema sa buhay. Ang pag-aalala ay likas na isang magnifying glass para sa mga problema. Sa halip na gawin ang problema kung ano ito, gumawa ng mga tamang plano, at gumawa ng wastong aksyon, ang pag-aalala ay ginagawang mas prominente ang problema kaysa sa ito, at ginagawa kang mag-isip at mag-isip muli ng iyong gagawin hanggang sa puntong sumuko ka. Ang ilan sa mga problemang malulutas mo sa pamamagitan ng pag-upo at pagdarasal ay magiging makabuluhan kapag hinayaan mo ang pag-aalala sa iyong buhay. At ang isang problema na maaari mong kausapin sa Diyos ay magmumukhang isang napakalaking bundok kapag pinahintulutan mo ang pag-aalala at pagkabalisa sa iyong buhay. Ang iyong mga saloobin ang magpapasya sa iyong katotohanan. Kung mas nag-aalala ka, mas nagiging mas malaki ang iyong problema. Ang pag-aalala ay nagbibigay daan sa iyong mga problema na lumaki hanggang sa sila ay maging stigma sa iyong buhay. Halimbawa, labis na nag-aalala si Naomi sa kanyang pagkawala at kasalukuyang sitwasyon, kaya tinawag niya ang kanyang sarili sa pangalang Mara, ibig sabihin ay kapaitan. Na nawalan ka ng asawa ay hindi nangangahulugan na wala ka ng pag-asa muli. Gayunpaman, hanggat patuloy kang nag-aalala sa iyong pagkawala, wala kang makukuhang mabuti sa iyong buhay. Ang pag-aalala ay gagawing bundok sa iyong buhay ang iyong mga problema. Bilang isang mananampalataya, hindi mo kailangang mag-alala ng hindi kinakailangan tungkol sa lahat ng mali. Kapag ginawa mo, ito ay magiging isang bundok na nakakaapekto sa iyong pag-unlad sa buhay. Ang pag-aalala tungkol sa kung paano babayaran ang mga bayarin sa paaralan ng iyong mga anak ay hindi mababayaran ang mga bayarin. Sa halip, pahihirapan ka nitong bayaran ang mga bayarin na iyon at patuloy kang magpupumilit na magtagumpay. Ang pag-aalala ay nag-aaksaya ng oras. Walang mabuti, walang tulong, walang positibong resulta na nagmumula sa pag-aalala. Ito ay isang walang katapusang, walang kabuluhan, mabisyo na siklo kung saan ikaw ay nagpapagal at nababahala, umiikot sa iyong isip habang ang iyong kapayapaan ay nawawala at ang iyong stress ay tumataas. Pangatlo, ang pag-aalala ay nawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Kung nag-aalala ka, nangangahulugan ito na mas naniniwala ka sa sinasabi ng iyong mga kalagayan kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mas naniniwala ka sa sinasabi ng dyablo kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat mong malaman na ang Diyos ang kumokontrol sa iyong buhay, hindi ang dyablo. Kaya't lapitan ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pag-aalala. Wala kang pananalig sa Diyos kapag nag-aalala ka. Bakit ka nag-aalala tungkol sa magiging resulta ng iyong mga anak kapag maaari kang manalangin at magtiwala sa Diyos? Huwag masyadong mag-alala at mag-alala tungkol sa iyong hinaharap. Sinabi ng Diyos na ang iyong kinabukasan ay maliwanag at maluwalhati. Ano pang assurance ang kailangan mo? Hindi mo alam ang hinaharap, alam ito ng Diyos at nangako sa iyo ng magandang kinabukasan. Huwag mag-alala ng hindi kinakailangan. Magtiwala sa Diyos. Ang iyong kinabukasan at lahat ng iyong magiging kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos at hindi sa iyong mga kamay. Malayo pa ang mararating mo at magagandang pangakong dapat tuparin. Kaya magtiwala sa Diyos hanggang sa wakas.
Kahit na hindi mo alam kung paano ito mangyayari at kung paano ito mangyayari, siguraduhing magtiwala sa Diyos na dadalhin ka sa inaasahang wakas. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita tungkol sa iyo sa Jeremias 20:11 na nagsasabing, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ang iyong pag-aalala at pagkabalisa ay hindi magpapaganda o makakapagpabago sa iyong kinabukasan. Nandyan pa rin ang iyong kinabukasan, ligtas sa mga kamay ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ay, bago ka dumating sa iyong kinabukasan, ang pag-aalala ay nagpapabulag sa iyo sa araw-araw na mga pagpapala at tagumpay. Ang pag-aalala ay mawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos, sa Kanyang mga kakayahan at mga pangako para sa iyong buhay. At kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo matatanggap ang lahat ng magagandang pangako niya para sa iyong buhay. Kailangan mong palayain ang iyong mga alalahanin at hayaan ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi natin mapalulugod ang Diyos, at ang pag-aalala ay ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya't kunin ang iyong kalasag ng pananampalataya, at isantabi ang balabal ng pag-aalala na bumalot sa iyo hanggang ngayon. Pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya, ngayon ay tuklasin natin ang buhay ni Abraham, isang taong may pananampalataya. Alam nating lahat ang kwento ni Abraham at kung paano siya naging mapagpalang tao. Gayunpaman, ang pagkaalam na si Abraham ay may mga hamon at problema ay maaaring makaintriga sa iyo. Si Abraham, sa kabila ng pagiging mayaman at kinatatakutan, ay walang anak. Sa 79 na taong gulang, baog pa rin si Abraham at hindi pa nagkaanak ng tagapagmana sa kanyang asawang si Sarah, gaya ng ipinangako ng Diyos. Pagkatapos, sa puntong ito, patay na ang kanyang katawan, at maging ang kanyang asawa ay lampas na sa edad ng panganganak. Gayunpaman, wala siyang tinatawag na ama. Sa isang punto, iniwan siya ni Lot na para siyang anak. Si Abraham ay tapat na naglingkod sa Panginoon mula 75 taong gulang, at mahigit 20 taon na ang lumipas, siya ay baog pa rin at walang tumawag sa kanyang binhi. Gaano katagal ka nang naghihintay sa Diyos? 5 taon? 10 taon? Bakit ngayon sumuko? Bakit pahihintulutan ang pag-aalala na mangibabaw sa iyong buhay kung maaari mong patuloy na magtiwala sa Panginoon tulad ni Abraham? Ang iyong kawalan ng anak ay hindi isang dahilan para mag-alala. Hindi ikaw ang una o ang huling naantala, at sa katunayan, alam mo na ang iyong pagkaantala ay hindi isang pagtanggi mula sa Diyos. Maaaring magtagal, ngunit ang iyong sagot ay nasa daan. Magtiwala sa Diyos para sa bunga ng sinapupunan at huwag mag-alala. Si Abraham ay may dakilang pangako mula sa Diyos. Tinawag siya ng Diyos na ama ng maraming bansa, ngunit sa ngayon, wala siyang naging ama. Ngunit si Abraham ay naniwala sa Diyos at pinanghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa kanyang buhay. Hindi siya natinag ng kanyang kalagayan. Siya ay nanindigan at nanghahawakan sa salita ng Diyos para sa kanyang buhay. At, sa takdang panahon, dumating ang ipinangakong anak na si Isaac, at naging ama si Abraham. Ngayon, tinatawag natin siyang ama ng maraming bansa. Kapag ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang mga pangako, hindi mo kailangang mag-alala ng hindi kinakailangan kung paano ito mangyayari. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at hindi niya itinatapon ang kanyang mga salita kahit papaano. Itinataas ng Diyos ang kanyang mga salita kahit na higit sa kanyang pangalan. Kapag ibinigay niya sa iyo ang kanyang mga pangako, isulat ang mga ito, itago ang mga ito sa iyong puso, at magtiwala na tutuparin niya ang mga ito sa tamang panahon. Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Paalalahanan ang iyong sarili ng kanyang katapatan, pag-ibig, at paglalaan sa nakaraan. Hayaan ang kanyang mga pangako na palakasin ang iyong pananampalataya at magbigay ng katiyakan sa harap ng pag-aalala. Ang mga pangyayari sa paligid mo ay maaaring hindi nakangiti at nakapagpapatibay, ngunit magtiwala sa Kanya hanggang sa wakas at huwag mag-alala. Kapag masyado mong itinuon ang iyong mga iniisip sa iyong mga kalagayan, madali para sa iyong isip na malihis sa pag-aalala.
Ngunit kung magtutuon ka sa Diyos, na kumokontrol sa iyong mga kalagayan, matututo ka patungkol sa Kanyang dakilang kapangyarihan at pag-ibig, natutulong sa iyong makita na makatuwirang ihinto ang pag-aalala, at magsimulang magtiwala sa Diyos ng higit pa. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano malalampasan ang pag-aalala. Kung nakinig ka sa puntong ito, naniniwala ako na nakita mo na ang mga panganib ng pag-aalala, at handa ka ng mamuhay ng walang pag-aalala. Panoorin habang tinitingnan namin ang mga praktikal na hakbang para hindi ka mag-alala. Numero 1, ipagdasal mo ito. Ang panalangin ay isang mahalagang sandata para madaig ang pag-aalala. Kadalasan, nag-aalala kami dahil hindi namin ipinagdasal ang issue at gusto ng kaaway sa ganoong paraan. Kapag pinahintulutan natin ang pag-aalala, ipinadama sa atin ni Satanas na ang problema ay hindi dapat ipagdasal, ngunit maaari tayong malungkot tungkol dito. Mga minamahal, tumayo at manalangin. Sinasabi ng Biblia na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi ipaalam ang iyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Sa madaling salita, palitan ang mga panahong iyon ng panalangin sa halip na ang oras na nasayang sa pag-aalala. Hinarap ni Jesus ang hamon ng pagpapakain sa 5,000 lalaki, hindi kasama ang mga babae at bata. Inilayo nila ang krusada sa lungsod, kaya paano nila ayusin ang hamon na ito? Pagkatapos ay nagsimulang mag-alala ang mga alagad. Ngunit sinasabi ng Biblia na alam ni Jesus kung ano ang gagawin. Ano ang ginawa niya? Kinuha niya ang mayroon at nanalangin sa Diyos, at ito ay dumami. Kaya, sa halip na mag-alala tungkol sa iyong kalusugan, manalangin sa Diyos. Dalhin ito sa Diyos sa panalangin. Ang issue ay maaaring komplikado para sa iyo upang ayusin, ngunit ito ay wala sa harap ng Diyos. Ipagdasal ang utang na hindi mo sigurado kung paano babayaran. Ipagdasal ang iyong suwel na anak na dumadaos-dos mula sa isang problema patungo sa isa pa. Huwag mong hilingin na magbago ang mga bagay, manalangin para sa pagbabagong gusto mo. Tanging ang taimtim na panalangin ng mga matuwid ay nagdudulot ng napakalaking epekto, hindi ang matinding pag-aalala ng mga matuwid. Pangalawa, matutong mamuhay bawat araw sa isang pagkakataon. Binanggit ni Jesus na may sapat na problema para sa bawat araw, at dapat tayong tumuon sa pamumuhay sa bawat araw sa pagdating nito, nang hindi nababahala tungkol sa bukas. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magplano para sa hinaharap, ngunit tiyak na nangangahulugan ito na hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Madalas sinasabi na ang pagpaplano para sa bukas ay oras na ginugugol ng mabuti, ang pag-aalala tungkol sa bukas ay nasasayang ng oras. Maaari kang magplano para sa iyong hinaharap at ayusin ang iyong buhay. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito araw-araw. Bilang isang mananampalataya, dapat mong planuhin at ayusin ang iyong buhay at ang mga bagay na gusto mong gawin. Ngunit ang pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari o ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi nahuhulog sa lugar ay hindi kailangan. Hindi mo kailangang mabuhay ng may panghihinayang sa iyong nakaraan o mag-alala sa hinaharap. Matutong magtiwala sa Diyos araw-araw. Ang sabi ng banal na kasulatan sa awit 68:19, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas, na araw-araw na nagdadala ng ating mga pasanin. Siya ay isang Diyos na araw-araw na nagpapasan ng iyong mga pasanin. Mabuhay sa isang araw sa isang pagkakataon. Huwag kang mag-alala para bukas. Matutong magsaya sa bawat araw. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang iyong kakainin, kung ano ang iyong isusuot, at kung ano ang kailangan mo upang mabuhay sa hinaharap. Sundin ito ng sunod-sunod. Bukas na ang bahala sa sarili. Kung kayang pangalagaan ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid at ang mga liryo, tiyak na aalagaan Kanya at ang iyong kinabukasan. Kaya magpahinga at magtiwala sa Kanya. Kaya marami sa iyong mga alalahanin ay nag-ugat sa isang hindi kilalang hinaharap. Ang oras na ginugugol mo sa pag-aalala tungkol sa hinaharap ay maaaring mas mahusay na ginugol sa maraming paraan. Kung mananatili kang natigil sa isang nakakatakot, hindi kilalang hinaharap, ang iyong kagalakan para sa kasalukuyang araw ay maaaring mawala.
Gumawa ng mga hakbang upang manatili sa kasalukuyang sandali. Magsanay ng pag-iisip sa pamamagitan ng dahan-dahan at sadyang pagpapahalaga sa lahat gamit ang iyong 5 pandama. Purihin ang Diyos habang nararanasan mo ang kasiyahan sa pang-araw-araw na tanawin, tunog, amoy, panlasa, at texture. Ang ilang sandali ng pag-isip bawat araw ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa halip na pagkabalisa. Maaari ka ring makinabang sa pag-inat ng Daily Gratitude Journal. Kapag naghahanap ka ng mga bagay na dapat ipagpasalamat, ang iyong isip ay magiging abala sa mas malusog na paraan. Gumamit ng isang kwaderno upang magsulat ng 5 dahilan upang magpasalamat sa bawat araw. Ang regular na pagsasanay na ito ay tutulong sa iyo na manatili sa kasalukuyan at masiyahan dito. Kung hindi ka kontento sa iyong buhay tulad na ngayon, malamang na mag-alala ka. Hilingin sa Diyos na turuan ka na maging kontento sa anumang mga pangyayari na iyong nararanasan. Tumutok sa katotohanan na ang Diyos ay laging kasama mo. Ilagay ang iyong pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos at magtiwala sa Kanya upang maisakatuparan ang mabubuting layunin sa anumang sitwasyong pinagdadaanan mo sa anumang oras. Ugaliing pansinin ang maraming paraan na pinagpapala ka ng Diyos araw-araw, at pagkatapos ay ipahayag ang iyong pasasalamat sa Diyos para sa iyong kaugnayan sa Kanya at sa mga pagpapalang palagi niyang ibinibigay sa iyo. Pangatlo, maniwala ka na ang Diyos ang bahala sa iyong mga pangangailangan. Isipin ang iyong pinakamalaking pag-aalala ngayon. Kung kaya mong kontrolin, gagawin mo, hindi ba? Ngunit dahil hindi mo ito makontrol, natutukso kang mag-alala tungkol dito, tama ba? Gumawa ng isang listahan ng lahat ng bagay na maaari mong kontrolin, at isang listahan ng lahat ng hindi mo makontrol. Isuko ang mga bagay na hindi mo makontrol sa Diyos at tumuon sa mga bagay na maaari mong kontrolin. Ang pinagtutuunan mo ng pansin ay lumalaki, kaya siguraduhin tumutok ka sa mga tamang bagay. Nilikha ng Diyos ang universo sa kalawakan at pagiging komplikado nito. Manatili sa kapayapaan, batid na ikaw ay inaalagaan. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Siya lang ang may perpektong kontrol sa lahat ng bagay sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos nang walang pasubali at pinapayagan ang lahat ng bagay na gumana ng sama-sama para sa iyong ikabubuti, maging ang mga bagay na maaaring inaalala mo araw-araw. Maaari mong ialay ang iyong mga alalahanin sa Diyos sa panalangin. Ibigay sila sa Kanya at magtiwala sa Kanya na pangasiwaan ang mga bagay na iyon. Gawin ito ng madalas hanggat kinakailangan upang sumuko sa Diyos, at mararanasan mo ang perpektong kapayapaan ng Diyos. Maaaring hindi agad magbago ang iyong sitwasyon pagkatapos ng iyong panalangin, ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay makakatulong sa iyo sa bawat araw sa pamamagitan ng pagpapagaan ng iyong isip at puso habang sumusulong ka. Nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo, laging kasama mo, at may kapangyarihang gawin ang anumang bagay. Maaari kang magtiwala sa Kanya na lutasin ang anumang problemang sitwasyon para sa pinakamahusay. Kapag nahihirapan kang magtiwala sa Diyos sa isang bagay na nag-aalala sa iyo, hilingin sa Diyos na ipakita ang anumang hindi paniniwala o hindi gumaling na mga sugat na maaaring makahadlang sa iyong lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ipagtapat ang mga iyon sa Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng pananampalataya at pagpapagaling na kailangan mo. Nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo. Siya ay laging kasama mo at may kapangyarihang gawin ang anumang bagay. Maaari kang magtiwala sa Kanya na ayusin ang anumang sitwasyon para sa pinakamahusay. Kapag nahihirapan kang magtiwala sa Diyos sa isang bagay na nag-aalala sa iyo, hilingin sa Diyos na ipakita ang anumang hindi paniniwala o hindi gumaling na mga sugat na maaaring makahadlang sa iyong lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ipagtapat ang mga iyon sa Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng pananampalataya at pagpapagaling na kailangan mo. Kapag pinili mo ang pag-isip na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at gagawin niya ang pinakamabuti, kung gayon ay pinangakuan ka ng kapayapaan mula sa Diyos. Kapag nagtitiwala ka ng lampas sa iyong pangunawa na ang Diyos ay mabuti at nasa puso mo ang pinakamabuting interes mo, kahit na hindi mo maisip kung gaano kaganda ang maaaring magmumula sa isang kakilakilabot na pangyayari,
Nakakakuha ka ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ang pagtukoy sa pagkain, inumin, at pananamit na sumasagisag sa lahat ng iyong pangangailangan, sinabi ni Jesus na alam ng iyong Ama sa langit na kailangan mo sila. Alam ng Diyos ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Alam niya kung ano ang kailangan mo sa kasalukuyang yugto ng iyong buhay, at labis na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Ginamit din niya ang sumusunod na dalawang simple, ngunit makapangyarihang mga ilustrasyon upang ipakita ang nagmamalasakit na puso ng Ama. Una, sinabi ni Jesus na ang mga ibon ay hindi naghahasik, nag-aani, o nag-imbak sa mga kamalig, ngunit ang iyong Ama sa langit ay nagpapakain sa kanila. Ikaw ay higit na mahalaga kaysa sa mga ibon sa himpapawid. Kung kayang alagaan sila ng Diyos at tingnan ang kanilang pagpapakain, bakit hindi kanya pangalagaan? Ikaw ay mahalaga sa mga kamay ng Diyos at napakahalaga sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na asikasuhin ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Pangalawa, sinabi rin ni Jesus na ang mga liryo ay hindi gumagawa o umiikot. Gayunpaman sinasabi ko sa iyo na kahit si Solomon ay hindi nakadamit tulad ng isa sa mga ito sa lahat ng kanyang karilagan. Kung ganyan ang pananamit ng Diyos sa damo sa parang, hindi ba niya kayo higit na dadamitan? Hindi lamang alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan, higit pa siya sa kakayahang pangalagaan ang mga ito. Mas mahalaga tayo sa Kanya kaysa sa mga ibon o mga bulaklak. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat aspeto ng Kanyang maluwalhating nilikha, hindi ang pinakamaliit ay ang maliliit na ibon sa himpapawid. Kung siya ay napakalayon at nakatutok sa pag-aalaga, kahit na para sa kanila, maaari mong taya na siya ay mag-aalaga sa iyo, lahat ng walang iyong nilaga o pagsusumikap. Ang Diyos ay kasama mo at siya ay nagmamalasakit sa iyo. Alam niya na magkakaroon ka ng mga alalahanin at pagkabalisa na magpapalungkot sa iyo at mababawasan ang iyong sarili. Kaya naman, ipinaalala niya sa iyo ang kanyang pagkakaroon at pangangalaga. Sabi niya, ihagis mo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin, ibig sabihin, dalhin mo ang lahat, ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya. Nais ng Diyos na marinig kang makipag-usap sa Kanya tungkol sa iyong mga hamon at kahinaan. Nais niyang makinig sa iyong mga pag-aalala at pag-aalala. Gusto niyang isigaw mo kung paanong hindi naging maganda ang araw mo. Inihanda ng Diyos ang Kanyang sarili para sa iyo at nasa tabi mo araw-araw. Pakawalan mo ang mga kasinungalingan na ikaw ay pinabayaan at pinabayaan ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang makasama ka sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang Diyos ang iyong maaasahan at tanging kaibigan na nananatili magpakailanman. Kaya, hayaan mo ang iyong mga problema at kawalan ng kapanatagan at ipasok ang Diyos ng buo. Ang Diyos ay totoo at siya ay umiiral. Siya ang iyong Diyos at Ama, at alam niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Ang katotohanan ay mas mahalaga siya kaysa sa sinumang tao sa mundong ito para sa iyo. Kaya bakit hindi bitawan at ipasok siya ng buo? Ibigay sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Sabihin sa Kanya ang lahat. Huwag itago ang anuman sa Kanya. Mahalagang sabihin sa iyong sarili ang katotohanan tungkol sa sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala. Maaari kang maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas tungkol sa problemang iyon. Kapag sinabi mo sa iyong sarili ang katotohanan tungkol sa iyong mga alalahanin, ang mga kasinungalingan ay kumukupas at ang iyong pananampalataya ay maaaring lumakas. Sa paggising mo araw-araw, gawin itong mga pagpapahayag ng pananampalataya. Ang Panginoon ay nauuna sa akin ngayon. Siya ang kasama ko at hindi ako iiwan o kakalimutan. Pinili kong magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ang aking kalasag laban sa mga balisang kaisipan. Tutulungan Niya akong labanan sila. Ngayon, nagtitiwala ako sa Diyos bilang aking bato. Ngayon, hindi ko hahayaang matalo ako ng pag-aalala dahil matatag akong nakatayo sa bato. Dapat mong sanayin ang iyong puso at laging ihagis ang iyong mga pasanin at problema sa Panginoon. Habang sinasabi mo sa Diyos ang iyong mga problema at paghihirap, mas mababawasan ang iyong pag-aalala. Huwag kang maniwala na hindi ka magkakaroon ng problema. Magkakaroon ka ng mga problema sa isang yugto o iba pa.
Gayunpaman, matutong ibigay ang iyong mga problema sa tanging taong makakatulong sa iyo. Mangyayari ang mangyayari. Madalas kang may magagawa tungkol dito, at kung minsan ay walang kontrol dito. Ang pag-aalala ay walang ginagawa sa anumang bagay at, sa huli, walang silbi. Kaya bakit mag-alala? Mula sa video na ito, nakita mo kung bakit masama ang pag-aalala, at malalaman mo rin na ang pag-aalala at pagkabalisa ay mga emosyon na hindi dapat hayaan sa ating buhay. Maaari itong sirain at sumira sa iyo. Gayon din, makikita mo sa buhay ni Abraham na hindi siya nag-alala dahil nagtiwala siya sa Diyos at umasa lamang sa Kanya para sa tulong. Ang pag-aalala ay hindi malulutas ang anuman, ngunit magtiwala sa Diyos at umasa sa Kanyang kalooban. Kapag binusog mo ang iyong buhay ng mga alalahanin at pagkabalisa, nagiging mahirap para sa iyo na manatiling nakatutok at gumawa ng mga tamang desisyon para sa buhay. Idinadalangin ko para sa iyo ngayon na tulungan ka ng Diyos na mamuhay ng walang pag-aalala at buhay na may pananampalataya. Amen. Manalangin tayo. Ama sa langit, tinatanggap kita sa iyong salita at sa iyong utos. Nagpapasalamat ako sa iyo na ang katawan ni Jesus ay nabali para sa akin, na kinuha niya ang sumpa sa akin, at ibinuhos ang kanyang dugo upang bayaran ang halaga para sa akin. At dahil sa ginawa niya, hindi na ako dapat mag-alala muli. Nagpapasalamat ako sa iyong pagbibigay sa akin ng iyong salita na nagsasabing kung itatapon ko sa iyo ang aking mga alalahanin at lalabanan ang panggigipit ng dyablo na kunin silang muli. Dadakilain mo ako sa bawat pangangalaga at bawat masamang sitwasyon. Sa dugong ito, at sa kapangyarihan ng salitang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa tulong ng dakilang isa na nabubuhay sa loob ko, at sa masaganang panustos ng iyong biyaya, hindi na ako mag-aalala tungkol sa anumang bagay muli. Ama, buong tapang kong ipinahahayag ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula sa sandaling ito, nagtitiwala ako sa iyo, Ginoo, na hadlangan, pigilan, o itama ako sa anumang paraan na kinakailangan upang makuha ang aking atensyon kung magsisimula akong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tulad ng ginagawa mo, nangangako ako sa iyo na haharapin ito kaagad. Hindi ko hahayaang lumubog ang araw na may pag-aalala sa isip ko. Sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, hindi ako sigurado at nababalisa sa aking kinakaharap. Mangyaring bigyan ako ng lakas upang magtiis at ang kalinawan upang makita ang iyong kamay sa trabaho. Matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay at gabayan mo ako sa landas ng kapayapaan. Ama sa langit, kapag ang aking puso ay nalulula, puspusin mo ako ng iyong kapayapaan. Akayin mo ako sa iyo, aking bato. Patnubayan mo ako sa iyong salita, na nagbibigay sa akin ng lakas at kanlungan. Tulungan mo akong hindi tumakas mula sa aking sakit, kundi magtiwala ng buo sa iyong kabutihan at kapangyarihan upang ako ay malagpasan. Sa pangalan ni Jesus. Ama sa langit, ikaw lamang ang aking lihim na tagapag-ingat at alam ang pinakamadilim na lugar sa loob ng aking puso. Panginoon, nakakaramdam ako ng pagod at hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tulungan mo akong isuko ang mga bagay na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa loob ng aking puso. Palitan mo ang aking pakikibaka ng iyong kagalakan. Gusto kong bumalik ang kaligayahan ko. Nais kong tumabi sa iyo at ipagdiwang ang buhay na ito na iyong ibinayad ng malaki para ibigay sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw talaga ang pinakadakilang regalo sa lahat. Kunin mo ako sa iyong kagalakan, sapagkat naniniwala ako na ang kagalakan sa iyo, Ama, ay kung saan matatagpuan ang aking lakas. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amang Diyos, ipinagtatapat ko na hindi ako laging nagtitiwala sa iyo, at sa halip ay madalas akong nag-aalala at nababahala. Minsan nabigo akong dalhin ang bawat pag-iisip na bihag sa pagsunod sa iyo, at sa halip ay mabiktima ako ng mga kasinungalingan ng kaaway. Napakadaling gawin, Ama, ngunit ayaw ko nang gawin ang madali. Inilalabas ko ang aking mga pagkabalisa, takot, at panlulumo sa iyo, mahal na Panginoon, at nagtitiwala ako sa iyong walang pagkukulang pag-ibig.
Hindi ako maasa sa aking lakas at kakayahan, ngunit inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo at umaasa lamang sa iyo para sa tulong. Naway ang iyong liwanag ay bumasag sa kadiliman na naghahatid ng kagalingan, kapayapaan, at kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-drop ang iyong mga taos-pusong komento, at ibahagi sa iba upang maging bahagi sila ng biyayang ito. Makikita kita sa susunod kong video. Pagpalain ka ng Diyos.